Official nang approve ang trade ni Karl Anthony Towns sa Knicks. Inabot din ng 4 na araw yun dahil may ibang mga kasama pa sa transaction na nagbigay sila ng ibang player sa ibang team para yung sa cap room. Ito lang yung hindi natuwa ang NBA sa ginawa ng Knicks sa trade. Sa dami ng rule ng NBA, hindi na nila alam kung alin yung hihigpitan nila. So sabi ko nga dati, lahat ng rule na nilalagay ng liga, merong loophole doon. At makikita lang din yun ng ibang mga teams tulad ng Miami Heat, OKC at ngayon naman ang Knicks. Hirap ang mga teams na gumawa ng transaction dahil sa bagong CBA rule. Bukod sa second tax apron, bawal din mag-trade or magsama ng multiple player na naka-minimum contract. Ito ay para hindi magalaw yung iba mga players nila sa roster. At pupuno naman ng cap space tong kabila. Pwede magsama ng isa pero hindi yung 2 or 3 or higit pa. Ang ginawa ngayon ng Knicks, nag-sign sila ng 3 free agent para gamitin sa sign and trade bilang part ng Towns trade. Ang ginawa ng Knicks, pinapirma nila yung 3 player ng lagpas ng $1 sa minimum contract base. Kaya pwede na silang isama sa trade dito kay Karl Anthony Towns. Dati naman pwede kasi magsama talaga ng multiple minimum contract player sa trade. Pero dahil sa bagong collective bargain agreement, pinagbawal na yun ng NBA. Ginawa yun ng Knicks dahil wala naman sila mid-level exception player na maisasama sa trade. Yung isa pa, para makompleto yung kontrata ng player katulad ni Towns papunta sa kanila. Dahil ang rule lang naman sa CBA or Collective Bargain Agreement, hindi ka pwede magsama ng multiple minimum contract player. Pero kapag nilagpas mo yun ng at least $1, hindi na sila makukonsider na minimum contract player. Dahil sa ginawa ng Knicks, pwedeng gayahin nyo ng ibang teams. Pumasok yung trade at na-approve. Hindi naman pwedeng basta harangin ng NBA dahil pasok pa rin sa CBA rule. Hindi naman minimum contract player yung 3 sinama. Ang nangyari sa Knicks, kahit nasa kanila sina Towns, OG, Bridges at Bronson, may combine silang $132 million, above pa rin sila ng mahigit 2 milyon sa tax apron. Na-improve nila yung kanilang roster, pwede pa silang kumuha ng buyout player kung sakali. Sa trade din sa pagitan ng Knicks at Minnesota, so far, panalo yung Knicks dahil nagawa nila ng loophole yung rule na pwedeng gayahin ngayon ng mga teams na naghahanap pa ng ibang player. Ang pwedeng gawin kasi ng mga teams, mag-sign ng minimum contract player na lagpas lang din ng $1 para maisama nila sa package. Ito yung makakakompleto ng salary cap ng papalitan na player. Doon hindi natuwa ang NBA na agad nilang gagawa ng paraan para isara ang loophole na yon sa collective bargain agreement. Pero may mga teams din na susubok dahil marami mga players pa ang nasa trade market na hindi ma-trade dahil sa contract at restriction. Sa ibang balita naman, kaagawa ko lang ng episode kay Luka na meron siyang in-between season, mukhang nausog. Habang nasa training camp si Luka, nagkaroon siya ng calf contusion injury at i-re-evaluate siya after 1 week. Meron pa naman mahigit 2 linggo bago talaga magsimula yung NBA regular season. Ang injury pa ni Luka, nakuha niya habang nasa workout at ito yung bago pa lang siya pumunta ng huling sinaing, ang Las Vegas. Ayon pa sa report, bumalik lang yung injury ni Luka na last preseason ng 2023, nagkaroon din siya ng parehong injury. Nung playoffs pa na injured yung tuhod ni Luka. Mawawala din si Luka ng at least 1 week, pasok yun sa preseason game. Ang calf contusion recovery timeline based sa mga medical website, kung mild lang ang injury 7 days. Pero kung moderate to severe, aabuti ng 4 to 6 weeks ang recovery. Yung calf injury ni Luka laging bumabalik yung kada season. Kaya nawawala din siya sa mga games sa regular season, bukod pa yung ibang injuries niya sa lower body.